pagmamahalan ng bawat tao. Nasaan ka man, ano pang ginagawa, ano mang problema, hindi ka nag-iisa. Siyang magsisilbing liwanag at saya. Sa isang malaking tahanan, nagtitipon ang isang pamilyang Pilipino upang magdiwang ng bisperas ng Pasko. Punong-puno ang bahay ng saya, ang bango ng mga inihahandang pagkain, ang mga pamasko mula sa labas, at ang masayang pag-awit at pagsayaw mula sa kanta ni Jose Marichan. Ay anak, bigay mo nga ito doon sa mga army. Isabel, halika. Tulungan mo nga ako dito. Ang saya ng Pasko, di ba? Puno ng saya at pagmamahal. Uy, Ben, huwag mo kakalimutan yung paborito mong lechon at yung minudo. At narinig ko ba yung mga kinakanta namin na kanta ni Jose Marichan? At huwag mo kakalimutan ang mga tradisyon. Ma! Pa! Anong oras po tayo magsisimulang basahin ng kwento ni Jesus? Yan po kasi ang pinakamagandang parte ng Pasko. Ngayon na mismo, anak. Hintayin lang natin dumating ang mga missionaries at mag-i-start na tayo. At pag-uusapan kung ano ba ang tunay na meaning ng... Sige po, Nay. Anak, Isha, bakayin na yung mga missionary. Good evening po, sisters. Good evening po. Habang ang mga misyonary ay nagkwento tungkol sa kapanganakan ni Jesus, may biglang tanong na lumabas mula sa isang anak ng pamilya. Sisters, pwede po magtanong? Sure. Sisters, di ba po dapat masaya ang Pasko? Pero, bakit ang iba? Walang maihanda, walang makain, or yung isa kong kaibigan na salanta ng bagyo. Paano po tayo magiging masaya sa kabilang banda ng lahat ng ito? Napakaganda ng tanong mo, sister. Alam mo, ang Pasko hindi lang tungkol sa handa, pagkain at mga regalo. Ang Pasko ay tungkol sa pagmamahal at pag-aalaga natin sa isa't isa, lalo na sa halimbawa ni Jesus. Tama si Sir Dasyon. Kahit na may mga taong nakakaranas ng matinding pagsubok, tulad na nagugutom, nahiwalay sa pamilya, o nawawala ng tirahan, maaari pa rin sila o tayo magdiwang ng Pasko. Ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagmamahal ng ating Panginoon pati sa bawat isa sa atin. Kaya ang Pasko ay isang magandang pagkakataon na rin upang magbigay ng pag-asa at malasakit sa kanila at iparamdam ang pagmamahal ng ating Panginoon. Meron pa ba kayong ibang katanungan? Wala naman na po, sisters. Para po sa closing prayer hymn, pwede po ba namin kayong kantahan po namin Sige po, kanta? sure po. Sige po. Simulan mo nang tumingala sa langit at makita ang liwanag niyang hinahanap mo. Nasa kanya lang ang saya at pagmamahal na kailangan ng puso. Ang kanyang mga ngiti, kislap ng bituin sa langit, ihip ng malamig na hangin, sumasabay sa ating awitin. Ngayong Paskong paparating, pagmamahal na binigay niya sa atin, sasalubungin siya ng saya. Siya ang magsisi
silbing ilaw sa mundo nating madilim. Tara, tayo. Kaya pala, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa pera o sa regalo. Ang Pasko ay pagbibigay at pagmamahal. Tama ka, anak. Ang Pasko ay ang Pasko ay pagbibigayan, hindi lang sa material na bagay, kundi sa pag-unawa at pagmamahal sa ating kapwa. O nga anak, at tulad ng sabi ng mga misyonaryo, maaari tayong magdiwang ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng magiging mabuti at pagpapakita ng pagmamahal sa bawat isa. Habang ang pamilya ay nag-uusap tungkol sa tunay na diwa ng Pasko, natutunan nilang ang Pasko ay hindi lang isang pagdiriwang ng material na bagay, kundi isang pagdiriwang ng pagkakaroon ng pamilya, komunidad, at pagmamahal sa bawat isa. Maraming araw sa ating buhay ang hinahanap, may kalayuan, di matanaw, di nauubusan ng tiwala sa sarili, lakas ng dasal, alam sa dulo ng bawat doon, naghihintay ang masayang panahon, lahat ng gambay at pag-ihintay ng damdamin ay tumatawid sa lutas, sa dagat o sa langit, mainit na balat sa gabi malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, nagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang ating kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, nagres ang Pasko ng Pilipino. Ano man pinagdaanan, may kabigatan, wala naman tayong di nakayanan. Nasaan ka man, walang maiiwanan, ang bawat isa ang ating tahanan. Damdamin ay tumatawid sa lipas, sa dagat o sa langit, init na balat sa gabi malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, nagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang ating kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, nagres ang Pasko ng Pilipino. Lumalaki ang bawat puso, lumalalim ang pagsasama. Habang ay pinagdiriwang natin ang kapanganakan na siya na ilaw ng mundo, isang bagong liwanag ang nagsisilang sa bawat isa sa atin. Ngayon, higit na kailangan natin ang kanyang liwanag. Ang liwanag ni Jesucristo kaysa dati. Kailangan natin ng mga kalalakihan at kababaihan na magpapakita ng kanyang liwanag sa pagiging mga tagapamayapa na handang makipag-usap at magkaintindihan sa halip na magtalo. Sa pagsunod natin kay Jesucristo, magagawa natin maging mas mabuti ang mundong ito. Mensahe galing sa ating propeta, President Russell M. Nelson. Ngayong Pasko, iwasan natin ang mga ganito. Hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan. Hindi ito gusto ng Ginoo. Dapat nagmamahalan, dapat nagre-respetuhan. Hindi man perfecto ang ating buhay, pag-ibig naman niya ay tunay. Sa madilim na mundo, siya ang magkukulay. Lumapit sa kanya at kanyang ibibigay. Kaya simulan mo nang tumingala sa langit at ang liwanag niyang hinahanap mo.
saya at pagmamahal na kailangan ng puso. Ang kanyang mga ngiti, kislap ng bituin sa langit, ihip ng malamig na hangin, sumasabay sa aking awitin. Ngayong Paskong paparating, pagmamahal na binigay niya sa atin, sasalubungin siya ng saya. Siya ang magsisilbing ilaw sa mundo nating madilim.